Ngayon po tuturuan ko po kayo kung ano po yung ginagawa ko sa simpleng pagtatanim lang po. Una po ituro ko po sa inyo yung pagtatanim po gamit ang gulong, mga ayos na gulong po. Ginagamit ko lang po ito na simpleng paraan po para lumaki yung ating tanim, maging mataba po siya. Ngayon po is alamin po natin kung ano yung purpose ng gulong po. Ganito po kasi yan, pag naglagay po tayo ng gulong, yung mga matatabang lupa po isipunin po natin dito sa loob. At siyempre may harang nga po yung ating tanim, hindi yung buong nutrients po na nakalagay dito sa gulong is sumupunta po sa ating diretso sa ating tanim. Marami na rin po nakakalam dito, share ko lang po sa mga hindi po nakakalam. Ang sunod naman po is yung pagpupruning po sa ating mga tanim. Kita niyo po itong mga dahon na to. Ayan. Galing po yan siya dito. Tinanggal ko na po yan siya para, kasi po since na nagbubunga na po yung talong natin, ayan po, may mga bunga na po yan siya. Yung mga nutrients na galing dito sa ating gulong, siyempre akit po yan siya dyan. Yung mga dahon po na nandito sa baba, kasi po consume siya ng maraming nutrients. Dahil wala na nga po siya dito, akit na po siya sa taas. Yan po. Dito na po yung palalagoy niya, yung mga bunga po. Magpaparami na po siya ng bunga. Tinanggal ko din pala guys yung mga ganito guys. Yan yung mga dahon-dahon na yan, mga suckers po. Tinanggal ko na rin po para hindi na po siya magagawa ng nutrients dito na po sa taas. Pangatlo naman po is yung pag-control po natin sa mga piste po na sumisira sa ating tanim. Ito po, huwag niyo po itong pakuan lang po yan, hindi mo walang pataba. Ang una po is nakikita niyo po itong uling na to. Ito po, may purpose din po ito, kaya po nilagay ko sa ating mga gulong. Kasi po, pag may uling po, tinutuluyan po itong itabo yung mga peste po na sumisira sa ating tanim. Mainit po kasi ito. Katulad po ng mga snails po, kasi po mainit na po ito, hindi po nila ito pupuntahan. Na-irritate po yung kanilang mga balat. Sunod naman po is kapag may mga ganito po siya, normal lang naman po kasi yan na sirain po ng ibang peste. Kapag minor damage lang naman po is mas mabuti pong huwag niyo po muna tanggalin. Depende lang po kapag yung buong surface po nito is sira na po talaga, yan pwede na po. Pero kapag ganito po, pwede po natin i-stay lang po yan dyan para ito lang po yung kainin ng peste na yun. Yung iba po kasi malinis po yung iba. Ito po hindi po natin tinanggal kasi iniwan na lang po natin to sa kanila para ito na lang po yung tapitan nila. Next naman po is yung mga langgam. Ayan po, kita niyo po yung itim na yan. Kasalanan po yan ng mga langgam. Ayan po. Ang tanging paraan ko lang po ito para mawala po yung mga langgam dyan is gumamit po tayo ng sprayer. Lagyan po natin ng sabon. At kailangan po is isprayan natin ito siya ng gabi. Kasi po kung umaga niya po ito isprayan, masusunog po yan yung balat niya. Tip ko lang din po kapag tanghaling tapat po, huwag kayong didilig. Huwag niyo pong babasahin yung kanyang dahon kasi po masusunog po yan. Kailangan po talaga hapon o kaya madaling araw po bago po sumikat ang araw.